Isang himala raw mula sa langit. Taong 1948, sa lugar na ito sa Lipa City, Batangas, nagpakita raw ang mahal na Birheng Maria sa isang 21-year-old Carmelite postulant na nagngangalang Sister Teresita Castillo o Sister Teresing. Sa mismong lugar na ito, sa Carmelite Monastery sa Lipa, nagpakita ang mahal na Birheng Maria ayon sa mga nakasaksi. Inimbestigahan ng Simbahang Katolika ang sinasabing milagro dito sa Lipa. Pagkatapos ng 3 taon, naglabas ng decree ang Vatican na nagsasabing walang supernatural dito sa Lipa apparition. 7 dekada na hindi ipinakita ng Vatican ang decree na ito. Pero nitong March 19, naglabas ng circular ang Arsobispo ng Lipa, si Archbishop Gilbert Garcera, na nagsasabing inilimbag na sa wakas ng Vatican ang decree nito tungkol sa Lipa apparition. Inalam namin ang pulso ng mga Batanggenyo. Well, siyempre, nalungkot ako kasi parang ang nangyari, ganun na lang ba matatapos ang lahat ng ito. As a devotee, I still continue my exercise of my faith. I still pray sa Kanya, nasimba. Pero siyempre, I have to follow also the hierarchy. I still maintain the image of the Mother Mary Mediatrix, especially in our house. And whenever I see in a church, I'm really excited that it's still there. I don't talk about it necessarily, except when asked. Nalulungkot, pero kahit po malaman ko yon, nandoon na sa akin yung aking paniniwala na ako ay maginhawa ang pakiramdam at naniwala ako doon sa nadinig ko sa aking mga kasamahan na napauna sa akin na nag-shower nga talaga siya at naghimala, parang naghimala. Nag-shower na? Ng petals ng roses. Oh. Ang tagal-tagal na pinupuntahan ito ng mga tao. Ang sumaisip po sa akin, narong ano ba ang mga tao? Narong way? Na sumamba at sumampalataya sila, naging devotees, na hindi pala totoo. Kayo po ba ay nararamdaman nyo na nagdi-disobey kayo? Actually, nagdi-disobey po. Kasi naniniwala man ako, sila ang marurunong sa ngalan ng tungkol sa simbahan. Pero sa akin pong paniniwala, nandoon na sa aking paniniwala. Nasaddened ako siyempre with that circular. But nandun pa rin yung hope We are not resisting or we are not fighting. This is not rebellious act. We are just questioning, raising question that we need an answer. Di ba? Walang himala. Ito ang giit ng Vatican tungkol sa sinasabing aparisyon ng Birheng Maria sa Lipa, Batangas noong 1948. Sa kabila ng hatol na yan, buhay na buhay pa rin ang debosyon ng mga Batanggenyo sa tinatawag nilang Mary Mediatrix of All Grace. Nandito tayo ngayon sa isang tagong private property sa Barangay Banay-Banay, San Jose, Batangas, kung saan makikita ang isa raw mapaghimalang imahen ng Mary Mediatrix of All Grace. Pagpasok mo, ang bubungad sa iyo dito ay isang tarpaulin na naglalaman ng ilang paalala. Hindi po kami tumatanggap ng kahit na anong uri o klase ng donasyon. So tara, pasukin natin yung kapilyang to. Ito yung maliit na kapilya dito sa Barangay Banay-Banay kung saan makikita ang mapaghimala raw na imahen ng Mary Mediatrix of All Grace. So karaniwang off-limits itong santuario pero pinayagan tayo na makapasok dito para sa report na ito. Ito yung sinasabing mapaghimalang imahen ng Mary Mediatrix of All Grace. Naglalabas o nagpapawis daw ito ng isang mabangong uri ng langis
na sinasabi ng mga deboto na nakapagpapagaling sa mga may sakit. Yung sinasabing mapaghimalang langis mula sa imahe na ito ay dumadaloy at umaabot hanggang dito sa sahig. At makikita natin may mga marka ng langis dito na pwede nating pahirin ng daliri at aamuyin natin. Mabango nga siya, amoy bulaklak. Totoo kaya ito? Anong ibig sabihin ito? At anong ibig sabihin ito para sa mga deboto? Nakausap natin ang isang paring deboto rin ng Mary, Mediatrix of All Grace, at ito ang paliwanag niya. Father, ano po ba itong imahe na nandito sa kapilya na to? Ito'y imahe ng Mary Mediatrix of All Grace na ito'y nabili ng isang nakaibigan ko na ngayon, si Aramis Rosales, at ito'y kanyang paggawa niya at ng kanyang pamilya. So this is a private oratory, private chapel. Sang-ayon sa kanyang kwento, may nabalitaan siyang ipinagbibiling i-dispose na image ng Mediatrix of All Grace, kasi ito daw ay di umano'y madaming imahen ay may natirang isa na walang bumibili. So, napagpasya na i-dispose, napakinggan niya, tinawagan niya, at sinabing kukunin niya. Ano po yung oil, Father? What's happening with the image ba? Nung dali niya dito, they discovered na basta na lang yung oil ay lumalabas sa buong katawan, no? At napakabango, no? Napakabango. And so, unti-unti, no, nagsimula sa kanilang pamilya, nagdadasal kay Mary Mediatrix of All Grace, at hindi nila ito inilalagay sa kanyang social media. Pero yung mga nakadinig na taga-ibang lugar, sila yung nagbabalita. Nag-check na po ba kayo kung merong scientific explanation yung ganito pong pag-agos ng langis? That I intend to do, to ask help from, at payag naman si Aram, sabi ko, kukuha tayo ng sample ng oil and we'll have it examined. No, kung ano bang klaseng oil ito. Tingin nyo, bakit nagkakaroon ng mga ganitong debosyon around the title of Mary, Mediatrix of All Grace? Kasi ang devotion to the Mediatrix of All Grace dito sa Archdiocese, despite the so-called negative judgment of the Church, no, ay hindi mo mapigilan tao eh. They go to Mary, they claim to have been helped by Mary, to have been healed by Mary, and all that. So, yung sinasabi ko nga, yung sense of the faithful, the sensus fideli, we cannot stop that. Kailangan pa ng masusing siyentipikong pagsusuri kung milagroso nga ba o hindi ang imahe na ito ng Mary Mediatrix of All Grace dito sa Barangay Banay-Banay, San Jose, Batangas. Ano't ano pa man, patunay pa rin ito ng matibay na debosyon ng mga Batanggenyo at ng mga Pilipinong Katoliko, anuman ang sabihin ng Vatican. Pater Noes Maquel Rappler, San Jose, Batangas.